Magandang gabi muli, mga kapatid sa pananampalataya. Isang mapagpalang gabi muli. At purihin po natin ang ating Panginoon sa patuloy na pribilehiyo na ipinagkakaloob niya sa atin na narito tayo muli upang ating pag-aralan o pagbulay-bulayan ang kanyang banal na salita sa pamamagitan ng ating devotion sa gabing ito. At bago ang lahat, tayo muna po ay yumuko at tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Dakila namin, Ama Diyos, na lubhang makapangyarihan sa lahat. Lubos ka, Ama, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan sa kadakilaan at kabutihan mo sa bawat isa po sa amin. Salamat sa pribilehiyo na patuloy na ipinagkakaloob mo sa amin, na narito kami muli na sama-sama sa pamamagitan ng aming devotion na aming isinasagawa gabi-gabi. Nawa, Ama Diyos, ay i-guide mo ang iyong abang lingkod na gagamitin mo na maghayag ng iyong banal mong salita. At nawa ipagkalooban mo kami ng karunungan, kaalaman upang maibahagi ng wasto ang salita mo. At nawa ikaw ang aming maitaas, ikaw ang aming maluwalhati at mapapurihan. At nawa ang salita mo na may hayag sa gabing ito ay maging daan tungo sa aming paglago sa aming mga kaalaman, paglago sa aming pananampalataya at ikatitibay ng aming pananampalataya. Maraming salamat, pinupuri ka at pinapasalamatan dakilang Ama Diyos. At patawarin mo kami sa marami namin pagkukulang. Ituwid mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag at lumakad sa iyong harapan. At lahat po napapuri at napasasalamat aming ibinabalik sa Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Mapagpalang gabi muli, mga kapatid. Para po sa ating devotion sa gabing ito ay ang aking binigyan po ng pamagat na ikaw at ang iyong galing. Yun po ang pamagat ng ating devotion sa gabing ito. Ikaw at ang iyong galing. Sa aklat po ng Epeso, kung mayroon po tayong Bible, samahan niyo ako sa ating pagbasa. Dito po sa Epeso chapter 2 verse 10 ay sinabi, tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating mga buhay sa paggawa ng mabuti na itinalagana ng Diyos para sa atin noon pa man. Maliwanag na tayo po ay mga linalang ng Diyos at mga nilalang na mabuti at magaganda. Tayong lahat ay walang exemption po. Tayong lahat ay nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus para sa mga mabubuting gawa. Ibig sabihin ay may mga gawain na inihanda na para sa atin noon pa man, para ating gawin. Tayong lahat ay may mission o goal na dapat nating makamit. At sa aklat ng Ephesians chapter 2 verse 10, ay sinabi na ang mga bagay o gawain na ito ay inihanda na ng Diyos para sa atin noon pa man. At kung paano ang Diyos naghanda ng mga mabubuting bagay o gawain noon pa man para ating gawin ay nakadepende yan sa ating mga bawat talento. Lakas, nakadepende yan sa talento ng bawat isa, sa lakas o kakayahan na ibinigay niya sa bawat isa po sa atin. Kaya ang pamagat ng mensahe natin sa gabing ito po ay yung pagiging ikaw at ang iyong galing. Sa Marcos chapter 10, verse 35 hanggang 40, ay may dalawang magkapatid na ang pangalan ay si Santiago at si Juan, na anak ni Zebedeo.
na humiling kay Jesus na sa paghahari niya ay gusto nila na ang isa ay umupo sa kaliwa at ang isa naman ay sa kanang bahagi ni Jesus sa kanyang kaharian. Gusto ng dalawang taong ito na maging sikat at makita na kasama ni Jesus sa kanyang kaharian. Gusto nila ng kasikatan o karangalan. Pero sinabi ni Jesus sa kanila na hindi nila alam ang kanilang hinihingi. At sinabi ni Jesus na kung sino ang mauupo sa kanyang kanan at kaliwa ay hindi siya ang nagpapasya, kundi ang mga lugar na ito ay inihanda na sa mga pinaghandaan. Si Santiago at Juan ay gusto ng karangalan na hindi para sa kanila. Gusto nilang makita ng iba. Gusto nilang makita ng mga nakatingin na nasa tabi sila ni Jesus. Hindi sila nahiya kay Jesus at sa Diyos Ama na humingi upang umupo sa kanan at sa kaliwa ni Jesus. Hindi na nila naisip ang iniisip ng Diyos at kung ano ang tingin sa kanila. Kung ano ang tingin ng Diyos sa kanila. Ang mahalaga sa kanila ay kung paano ang mga tao sa darating na panahon, paano ang titingin sa kanila. Paano ang tingin nila sa kanila. Ang importante sa dalawang alagad ni Jesus na ito ay ang pagtingin ng tao sa oras na nakadikit sila kay Jesus. Sa Ephesians chapter 4 verse 11 hanggang 12 ay makikita po natin na si Jesus mismo ang nagbibigay ng katungkulan sa bawat isa para sa ikalalago ng kanyang katawan o ng kanyang iglesia. Si Jesus mismo ang nagbigay ng katungkulan bilang apostol, bilang propeta, bilang ebanghelista, at ang pagiging pastor o guro. At ito rin yung sinasabi sa ating teksto sa Ephesians chapter 2 verse 10 tungkol sa mga bagay na inihanda na ng Diyos noon pa man upang ating gawin. Sa aklat ng 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11, samahan niyo ako po sa ating pagbasa. Sa 1 Corinthians chapter 12 verse 1 to 11, samahan niyo ako sa pagbasa at ganito po ang sinasabi. Nang ipaliliwanag ko naman sa inyo ngayon ay tungkol sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Mga kapatid, ibig kong maging maliwanag sa inyo ang mga bagay na ito. Nung hindi pa kayo sumasampalataya, kayo'y napapaniwala sa kung ano-anong mga Diyos-Diyosan na di naman nakapagsasalita. Alam ninyo yan. Kaya't ibig kong malaman ninyo na kailanmay di masasabi ng sinuman kinakasiyahan ng Espiritu ng Diyos, sumpain si Jesus. At hindi rin masasabi ni numan Panginoon si Jesus kung hindi siya pinapatnubayan ng Espiritu Santo. Iba't iba ang kaloob, ngunit iisa lamang ang Espiritong nagkakaloob ng mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit iisa lang ang Panginoon pinaglilingkuran. Iba't iba ang mga gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. Ang bawat isa ay binigyan ng kaloob na naghahayag na sumasakanya ang Espiritu para sa ikabubuti ng lahat. Sa isa ay ipinagkaloob sa pamamagitan ng Espiritu ang kakayahang magpahayag ng mga aral ng Diyos, at sa isa ay ang kakayahang magkaunawa ng aral ng Diyos. Ang isang Espiritu ring iyon ang nagkakaloob sa iba ng malaking pananalig sa Diyos. At sa iba ay kapangyarihan magpagaling sa mga may sakit. May pinagkakalooban ng kapangyarihan gumawa ng mga kababalaghan. May pinagkalooban naman na
kausayan sa pagpapahayag ng salita ng Diyos, at may pinagkalooban din ng kakayahang makakilala kung aling kaloob ang mula sa Espiritu at kung alin ang mula sa masamang espiritu. May pinagkalooban ng kakayahang magsalita sa iba't ibang wika at sa iba naman ang magpaliwanag niyon. Ngunit isa lamang espiritu ang gumagawa ng lahat ng ito at namamahagi ng iba't ibang kaloob iyon sa kanyang maibigan. Napakaganda po ating na makapaliwanag po ang ating pagkabasa. Ibig sabihin po, dito sinasabi na may iba't ibang kaloob, pero ang lahat ng ito ay nanggagaling sa iisang espiritu. At may iba't ibang paglilingkod o gawain, ngunit iisa lamang ang Diyos na sumasalahat ng taong gumagawa ng mga iyon. At ang lahat ng ito ay para sa ikalalago at ikabubuti ng lahat. So, kung napapansin po natin, ating makikita na ang Diyos mismo ang siyang nagdi-decide kung anong talent o kakayahan ang kanyang ibibigay. At ang lahat ng ito ay binigay para sa kabutihan ng lahat at hindi para sa kapakanan ng isang tao lamang. Kung ginagawa mo o ginagamit mo ang talento na ibinigay sa iyo ng Diyos, ang lahat ay mabibless o pagpapalain. Kung absent ka sa lugar na dapat ay nandoon ka, may ibang tao na pupuno sa lugar mo. At dahil doon, pwedeng maging lugi yung iba. Bakit po? Kasi yung talent mo na dapat ginamit para doon ay hindi nagamit. Kaya ang labas ay daya yun. Kasi yung talent na nandiyan sa iyo ay hindi mo ginamit sa paglilingkod. Hindi maging pagpapala sa iba. Mayroon po tayong iba't ibang talent o talento na ipinagkaloob sa atin ng Diyos para gamitin sa ikalalago at ikabubuti po ng lahat. So dapat gawin natin yung part po natin. At huwag po tayong tatamad-tamad. Dapat nasa lugar, dapat alam natin ang lugar natin. Ayon sa talent na binigay sa atin ng Diyos. Kung nakaupo ka sa lugar na hindi dapat sa iyo, ay nahirapan ka na lumago o magtagumpay sa buhay na ito. Maaring magpretend o magkunwari ka lang. Nagpapakitang tao ka lang. Ang pinapakita ay yung hindi totoong ikaw. At kung ang pinapakita mo ay yung hindi totoong ikaw, ay mapapagod ka lang. Nakakapagod mag-maintain ng image na hindi totoo. Ang Diyos ay nagkaloob ng talent sa bawat isa. Ang bahagi natin ay upang alamin ang talent na yun, gamitin at pagyamanin. At atin pong gamitin ang talent na iyon para sa kanyang iglesia, sa ating pamilya at sa ating mga samahan upang mayroon pagkakaisa. So, discover, develop, use, know and function according to your gifts. Dapat po nating alamin, pagyamanin, gamitin at kumilos ayon sa ating talent. Pero dapat nating tandaan na hindi lahat ay may parehong talent and function. Kaya hindi po natin kailangan pang magkopya ng talent ng iba. Of course, pwede nating gamitin at pag-aralan, pero dapat malaman natin ang ating talent na bigay ng Diyos, sapagkat doon po tayo magtatagumpay at magkakaroon ng halaga. So, sa 1 Corinthians po, 1 Corinthians chapter 12 verse 31 ay sinabi, "Kaya't buong taimtim ninyong nasain ang mga kaloob na lalong dakila
At ngayon ituturo ko sa inyo ang pinakamabuti sa lahat. Ibig sabihin, sa lahat ng gift o talent na ibinigay sa atin ng Diyos, ay mayroon pa palang gift o talent na mas mahalaga. At sa talent na ito, ay kinakailangan na ang lahat ay lumago at lahat ay magtagumpay. At yun ay ang pag-ibig. Yun po ay ang pag-ibig. Tayong lahat ay binigyan ng Diyos ng talent na pag-ibig. Sa iba, ang talent na pag-ibig na ito ay nag-umapaw. Pero lahat tayo ay binigyan ng talent na ito. Talento ng pag-ibig, dito tayo dapat lumago at dito tayo dapat magtagumpay. Walang isa man sa atin na hindi binigyan ng talento ng pag-ibig. Tayong lahat ay binigyan po. Sabi ng Biblia, na ang kalaman natin hindi lubos. Kaunti lang ang alam natin. Marami po tayong hindi alam. Kaya maaring magkamali po tayo sa ating mga talento. Maaring mali po tayo sa ating mga ginagampanan. Pero hindi tayo maging mali sa pag-ibig. Tayong lahat ay may kanya-kanyang mga kahinaan. Minsan may pagkaisip bata. May maraming mga pagkukulang at maging mga kamalian. Subalit, mayroon palaging nagbabalance at yun ay ang pag-ibig. So, lumago po tayo sa pag-ibig at ang iyong mga kahinaan ay mapagtakpan sapagkat sa pag-ibig ang pangit ay nagiging maganda at ang kulang ay napupunuan ng pag-ibig. Madalas ang lahat ay masaya kapag tayo ay lumalago sa pag-ibig. For example, halimbawa po, mahina ka sa academics. Aral ka ng aral pero nagbimistulang mga palakul pa rin ang lahat ng grades mo. O kaya wala kang talent para maging mayaman o magkaroon ng maraming pira. Kapag nag-business ka, puro na lang lugi at inuutang pa. O di kaya ikaw ay walang talent sa love life. Palagi ka na lang nasasaktan at iniiwan. Pero kung ikaw ay puno ng pag-ibig, ay napakalaki ng value ang nadadagdag sa buhay mo. For example, hindi ka marunong magluto kahit napakababae mong tao. Pero kung ikaw ay nagluto at nagsiserve na may pag-ibig, yan ay nakapagbibigay ng karagdagang lasa ng iyong ginagawa. So anuman ang iyong ginagawa, dagdagan mo ng pag-ibig. Nagluluto ka ng pagkain, dagdagan mo ng pag-ibig. Naglilinis o naglalaba ka, dagdagan mo ng pag-ibig. At ang buhay mo ay mas magkakaroon ng saya at halaga. Doon po sa 1 Corinthians 13:13 ay sinabi, ang tatlong ito ay mananatili ang pananampalataya, ang pag-asa at ang pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Nakita po natin. Imagine ang faith o pananampalataya ay napakalaki. Ang hope o pag-asa ay napaka-importante. Pero ang mas pinakadakila ay ang pag-ibig. Kanina sa pasimula ay ating binasa ang Ephesians chapter 2 verse 10 na nagpapaalaala sa atin po na tayo ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos para gumawa ng mabuting bagay na hinanda na ng Diyos noon pa man para sa ating gawin. Tayong lahat ay nilalang ng Diyos na mabuti at magaganda para sa isang misyon. Dapat gamitin natin ang ating kanya-kanyang talento na ipinagkaloob sa atin
sa atin kanya-kanyang mga lugar at para umibig at ibigin ang sarili. Kapag ikaw ay umibig, ikaw ay napakatapat sa Diyos at sa iyong sarili. Kapag ikaw ay umibig, ikaw ay napakatama, napakasukses at napakagaling. Ang taong napakamaibigin ay napakamayaman na tao. Huwag po nating palaging isipin na ang yaman ay nakatuon sa pera o sa lapi lamang o di kaya sa mga bagay na ating pag-aari. Sapagkat ang taong magaling magmahal ay isang taong tunay na mayaman. Kung ikaw ay mapagmahal, puno ng pag-ibig, matulungin sa mga nangangailangan, ikaw ay matagumpay. Kahit na maaring kaunti ang iyong mga ari-arian o mga material na bagay. So, kumilos po tayo ayon sa ating talento. At makibagay po tayo sa mga talento ng iba. At igit sa lahat, lumakad po tayo sa talento na bawat tao. At yun ay ang pag-ibig. Bilang pangwakas, sa John 13, verse 34 hanggang 35 ay sinabi ni Jesus, isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo. Mag-ibigan kayo kung paanong inibig ko kayo, gayon din naman mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-ibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kung gusto po natin na maging tanyag o kilala at pag-uusapan ng mga tao, sana makilala tayo dahil sa ating pag-ibig. Kung pagsamahin mo ang iyong talento na bigay sa iyo ng Diyos at ang talento ng pag-ibig na bigay sa atin ng Diyos ay makikilala. Makilala ka bilang isang magaling o mahusay na tao. Kaya i-appreciate mo ang iyong pagiging ikaw at ang iyong galing. Maraming salamat po. Mapagpalang gabi muli, mga kapatid sa pananampalataya. God bless us all. Tayo po ay mag-ukol ng panalangin. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. Salamat sa salita mo na aming napag-aralan, napagbulay-bulayan sa gabing ito. Nawa, dakilang Ama ay nakapagbigay sa bawat isa po sa amin ng karagdagang kaalaman at nakapagbigay kalakasan ng aming pagnanampalataya sa iyong dakilang pangalan. At nawa, Ama, ikaw ang aming naitaas, ikaw ang aming naluwalhati at napapurihan sa gabing ito. Patuloy ka, Ama Diyos, pinupuri, patuloy ka namin pinapasalamatan at patuloy namin linalapit, hinihiling sa iyong dakilang pangalan. Na nawa, Ama, ipatuloy mo kami, buklurin ng pag-ibig, buklurin ng pagkakaisa na magkakapatid. At kung loobin mo, dakilang Ama, ay alisin mo na ang COVID-19 na ito upang kami po ay malaya at wala ng pangamba na maglingkod, magpuri at magpasalamat sa kadakilan at kabutihan mo na sama-sama kami doon sa bahay mong dalanginan na igawagayway ang aming mga kamay, indak ang aming mga paa sa kagalakan. Ikaw lang ang aming purihin, sambahin at pasalamatan. Napakasarap maglingkod na sama-sama kami, Panginoon, sa iyong bahay dalanginan na magkakapatid. Nagpupuri, nagpapasalamat sa kadakilaan at kabutihan mo. Bagkus ang kalooban mo lagi ang maghari na hindi ang aming mga kalooban. At nawa, Ama, ay patuloy mo kami gabayan, pangunahan, ingatan, ilayo sa anuman uri ng kapahamakan, ilayo sa lahat ng uri ng karamdaman. Ganon din aming dinadalangin ang aming mga kapatiran na meron karamdaman. Batid mo kung sino sila, Panginoon, nawa igawad mo, mapagpala mong kamay upang magsigaling.
Tunay, Ama Diyos, na napakasarap maglingkod kung walang nararamdaman ng bawat isa po sa amin. At nawa, sa gabing ito, ay ang iyong guidance and protection ay gawad mo sa bawat isa po sa amin. At naway, patuloy ka na patuloy mo kaming pagkalooban ng pangangailangan ng bawat isa po sa amin mula sa financial, sa material na bagay, higit espiritual. Lubos ka, Ama Diyos, pinupuri, lubos ka namin pinapasalamatan. At kung kami man ay nagkasala sa isip, sa salita o sa gawa, ituwid at patawarin mo kami upang maging kaya-aya at karapat-dapat kami na tumawag sa iyong dakilang pangalan at lumakad sa iyong harapan. At lahat po na papuri at na pasasalamat, aming ibinabalik sa Panginoong Isus na aming tagapagligtas. Nawa ang Diyos na Espiritu, siya naway gumabay at manahan sa bawat isa po sa amin. Amen. Amen. Mapagpalang gabi, mga kapatid, muli.